Sa isang malamig na kwarto. Walang awang ibinato sa mukha ni Feli ang mga papeles na nagtatanggal ng kanyang karapatan bilang ina. Pirmahan mo o mabubulok ka sa kulungan habang lumalaki siyang walang kinikilalang ina. Malamig na utos ni Aurelio. Ang lalaking minsang sumira sa kanya. Habang yakap nito ang bagong isinilang niyang sanggol. Kinuyom ni Feli ang nanginginig na kamao. Sa gitna ng pagkawasak. Tuluyan na ba siyang susuko? Pirmahan mo ang mga papeles na ito. Feli, kukunin ko ang bata sa ayaw at sa gusto mo. At kung susubukan mong lumaban, sisiguraduhin kong sa malamig na rehas ng selda ka matutulog mamayang gabi. Ang boses ni Aurelio ay singlamig ng yelo. Tumatagos hanggang sa pinakabutong bahagi ng pagkatao. Sa mga oras na iyon, nakatayo si Feli sa harap ng isang maliit at madilaw na lababo sa loob ng murang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay, na namumutla at nanginginig pa mula sa matinding sakit ng panganganak ng nakaraang gabi, ay pilit na nilalabhan ang isang maliit na puting medyas ng kanyang anak. May natitira pang pasa at maliit na hiwa sa kanyang daliri mula sa karayom ng swero. At unti-unting humahalo ang manipis na kulay ng kanyang dugo sa mabulang tubig. Ginagawa niya iyon bilang isang tahimik na pangako na aalagaan niya ang kanyang anak kahit sa pinakamaliit na paraan at pananatilihing malinis ang bawat hakbang nito sa mundo. Ngunit ang banta ng lalaking minsang tinakasan niya ay tila isang matalim na punyal na bumao ng tuwid sa kanyang dibdib. Sumisira sa simpleng pangarap na iyon. Binitawan ni Feli ang medyas. Dahan-dahan itong lumubog sa maduming tubig kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Walang luha na agad pumatak. Walang hiyaw na lumabas sa kanyang mga nanginginig na labi. Ang pinakamasakit na pagdurusa ay ang sakit na walang tunog. Ang pagtangis ng kaluluwa na hindi kayang ilabas ng lalamunan. Nakaramdam siya ng matinding pamamanhid mula sa kanyang mga paang nakayapak sa malamig na semento hanggang sa kanyang dibdib na tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Naging malabo ang paningin niya. Ang bawat sulok ng maliit na kwarto ay tila umiikot. Dumidilim. At nagbabanta siyang lamunin ng buo. Lumapit ang dalawang nakaitim na tauhan ni Aurelio sa maliit na kuna. Kinuha nila ang sanggol na nakabalot sa isang murang lampe na binili pa ni Feli mula sa kanyang inipong barya. Iuuwi ko na ang anak ko. Dagdag ni Aurelio. Ang mga mata nito ay walang bakas ng awa o kahit katiting na pagmamahal sa babaeng nagluwal ng kanyang dugo at laman. Sumama ka bilang yaya niya. O maiwan ka rito ng walang dala. Mamili ka! Nang marinig ni Feli ang mahinang pag-iyak ni Mateo dahil sa pagkakakuha mula sa kanyang mainit na higaan. Isang matinding kirot ang gumapang sa dibdib ng batang ina. Bilang pisikal na tugon sa iyak ng kanyang anak. Unti-unting nabasa ng mainit na gatas ang harap ng kanyang manipis na damit. Ang katawan mismo niya ay naghahanap at tumutugon sa sanggol na sapilitang inaagaw mula sa kanyang mga bisig. Wala siyang lakas para lumaban. Wala siyang pera pambayad ng abogado. At mas lalong wala siyang kapangyarihan para ipagtanggol ang sarili laban sa isang imperyong handang durugin ang sinumang humadlang. Nang hihinang tumango si Feli. Ang kanyang mga luha ay sunod-sunod nang nagunahan sa pagpatak. Ang pagtango niyang iyon ay ang pagpunit sa kanyang sariling kalayaan. Habang naglalakad palabas ng kwarto, ang sanggol ay bitbit na ng nurse na binayaran ni Aurelio. Nakita ni Feli ang kanyang dating asawa na may kausap sa telepono. Oo, tapos na. Hawak ko na ang bata. Mahinang sagot ni Aurelio. Ngunit sapat na upang marinig ni Feli. Mula sa aparato ay sumagot ang isang boses ng babae. Hindi pamilyar kay Feli. Ngunit may dalang kakaibang pagmamalaki at autoridad. Sino ang babaeng iyon? Bakit tila ito ang naguutos kay Aurelio na kunin ang bata? Wala ng oras si Feli para maghanap ng sagot. Dahil pilit na siyang itinutulak ng mga tauhan palabas ng pasilyo. Tahimik siyang sumunod. Bit-bit lamang ang isang manipis na supot ng mga lumang damit. Paglabas nila ng ospital,
Isang marangyang itim na sasakyan ang naghihintay. Nang makapasok siya sa loob, agad na bumalot sa kanya ang artipisyal na lamig mula sa sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay nagbigay sa kanya ng matinding pakiramdam ng pagkasakal. Mula sa madilim na bintana, pinanood niya ang unti-unting paglayo ng ospital kung saan sana niya sisimulan ng isang payak ngunit malayang buhay kasama ang anak. Habang ang sasakyan ay mabilis na bumabagta sa madilim na kalsada pabalik sa impyernong minsang tinakasan niya. Isang mapait na tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakasakay ba siya sa isang magarbong sasakyan para sa kinabukasan ng kanyang anak? O kusang pumasok sa sarili niyang kabaong? Ang marangyang penthouse ng mga Vergara ay tila isang malawak na disyerto ng marmol at salamin na pakintab. Napakayaman. Ngunit napakalamig. Sa bawat hakbang ni Feli sa makinis na sahig, nararamdaman niya ang sariling pagliit. Na tila ba ang bawat gamit sa loob ng bahay na iyon ay humuhusga sa kanyang kahirapan. Ang bawat dingding ay puno ng mga mamahaling painting. Ngunit para kay Feli, ang mga ito ay tila mga mata ng isang mapagmataas na pamilyang laging nakabantay sa bawat galaw niya. Bitbit ang kanyang anak na si Mateo. Tumayo siya sa gitna ng sala. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kinang ng mga chandelier na tila nangaasar sa kanyang tinitirhang dampa noon. Hindi nagtagal, isang marahan ngunit nakakangilong tunog ng tsinela sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Lumabas mula sa dilim ng pasilyo si Doña Carmela Vergara. Ang matandang babae ay balot ng karangyaan. Bawat hibla ng kanyang puting buhok ay maayos na nakaayos. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na talim na sinusuri ang dumi sa ilalim ng kuko ni Feli. Sa halip na yakap o pagbati sa kanyang apo, isang kulay abong damit ang ibinato niya sa ibabaw ng mamahaling sofa. Isuot mo yan. Feli, utos ni Doña Carmela. Ang boses ay puno ng pait na binalot ng peking formalidad. Mula ngayon, hindi ka na asawa ni Aurelio sa paningin ng mundong ito. Ikaw ang Vu, ni Mateo. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na isusubo mo at ang bawat gamot na ibibigay sa anak mo. Huwag mong dungisan ang pangalan namin ng iyong pagiging dukha. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga kadenang pumulupot sa leeg ni Feli. Pinapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya, kundi isang pag-aari na binili ng mga Vergara. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang uniforme. Nang pumasok siya sa silid na inilaan para sa kanya. Isang silid na mas malaki pa sa buong bahay ng kanyang ina ngunit tila isang selda. Dinala niya ang kanyang maliit na supot ng mga lumang damit. Doon, sa pinakamadilim na sulok ng malaking aparador. Maingat niyang itinago ang kanyang mga lumang blusa na amoy sabon at pawis ng pagtatrabaho. Iyon ang huling bakas ng kanyang pagkatao bago siya naging isang anino sa bahay na ito. Hinaplos niya ang magaspang na tela. At sa isang sandali, naramdaman niya ang init ng kanyang maliit na dampa. Malayo sa lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Nang ilapag niya si Mateo sa isang napakagandang noyo na may mga laruang gawa sa mamahaling tela. Napansin ni Feli ang isang maliit na kulay asul na gaubong sa tabi ng una ng bata. Sa simula ay tila ordinaryo lang ito. Ngunit nang mapatitig siya sa mga mata ng laruan, nakita niya ang isang maliit na kislap ng lente ng kamera. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi lang siya nakakulong, kundi tinitiktikan sa bawat segundong kasama niya ang kanyang anak, kahit ang pagluha niya sa gabi. Kahit ang bawat bulong niya ng pagmamahal kay Mateo ay nakatala at pinapanood ng mga taong nais siyang burahin. Nang lumabas siya ng silid para kumuha ng mainit na tubig, nakasalubong niya sa hamder si Manong Carding, ang matandang trooper ng mga Vergara. Saglit silang nagkatinginan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita ni Feli ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda, isang halong awa. Takot at tila isang babalang hindi nito kayang bigkasin.
Mabilis na nag-iwas ng tingin si Manong Karding at nagkunwaring abala sa paglilinis ng sasakyan nang marinig ang yabag ng mga tauhan ni Aurelio. Bakit tila may gustong sabihin ng matanda? May mas malalim pa bang panganib sa likod ng mga pader na ito? Kinagabihan, habang ang buong penthouse ay balot ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot gumalaw. Dahan-dahang binuhat ni Feli si Mateo. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang kundiman. Isang awit ng pagpapatulog na itinuro pa sa kanya ng kanyang lola sa probinsya. Ang kanyang malambing na boses ay pumuno sa silid. Isang munting piraso ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Matulog na, aking mahal. Bulong niya. Habang hinahaplos ang pisngi ng anak, ngunit biglang naputol ang kanyang kanta. Sa pintuan! Nakita niya ang isang mahabang anino na dahan-dahang lumalaki sa dingding hanggang sa tuluyan itong bumalot sa noy ni Mateo. Nakatayo doon si Aurelio. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng dilim. Sabi ko sa'yo, Feli? Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Huwag mong gagamitin ang mga basurang kanta na iyan sa anak ko. Masyadong mababa ang kultura mo para sa isang Vergara. Kung hindi mo kayang manahimik, baka kailangan nating lagyan ng harang ang pagpasok mo sa kwartong ito. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng titig ni Aurelio ay mas masakit pa sa anumang sampal. Habang unti-unting isinasara ni Aurelio ang pinto. Naramdaman ni Feli ang matinding takot, ang takot na baka isang araw, kahit ang boses niya ay hindi na makilala ng kanyang sariling anak. Huwag mong kalilimutan! Feli, ikaw ang anino sa bahay na ito. At siya ang liwanag na dapat makita ng lahat. Ang mga salitang iyon ni Doña Carmela ay tila isang malupit na paalala habang pinagmamasdan niya si Feli na inaayos ang mga tasa ng tsaa sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal. Ngayong hapon, ang buong penthouse ay balot ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Dahil darating ang isang panauhing ayon kay Doña Carmela ay magliligtas sa dangal ng mga Vergara. Isang babaeng kabaligtaran ng lahat ng meron si Feli. Nang bumukas ang pintuan ng pribadong elevator, tila huminto ang paghinga ni Feli. Pumasok si Stella Imperial na may dalang aura ng kapangyarihan at karangyaan. Nakasuot ito ng isang kulay pulang damit na hapit sa katawan. Bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay nagbibigay ng tunog na tila ba tinatapak-tapakan ang natitirang dignidad ni Feli. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. At ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Feli na ang babaeng ito ang ahas na tinutukoy ng kanyang kutob maganda. Ngunit may dalang lason. Tita Carmela, I missed you so much. Masayang bati ni Stella. Bago lumapit kay Aurelio at humalik sa pisngi nito ng may halong pag-aari. And of course, my Aurelio. Is he here? Is my future son here? Napayuko si Feli. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng tray. Ang salitang future son ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa utos ni Doña Carmela, kailangang ilabas ni Feli si Mateo. Habang suot ang kanyang kulay abong uniforme ng VUM, lumapit siya bitbit ang anak. Ang kaibahan nila ni Stella ay tila langit at lupa. Si Stella ang reyna. At siya ang aliping walang tinig. Siya ba yan? Ang cute naman. Although he looks a bit pal. Komento ni Stella habang sinusuri si Mateo na tila isang gamit na binili sa mall. Sinubukan niyang buhatin ang bata. Ngunit ang kanyang matutulis at mahahabang kuko na may matingkad na kulay ay tila nananakit sa malambot na balat ni Mateo. Agad na umiyak ang sanggol. Isang iyak ng pagpapanik at hindi komportableng pakiramdam. Ma'am, baka po masaktan siya sa kuko niyo. Mahinang bulong ni Feli. Ang kanyang instinct bilang ina ay hindi mapigilan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Carmela sa kanya. Manahimik ka.
Feli, wala kang karapatang pagsabihan si Stella. Siya ang magiging legal na ina ni Mateo. At ikaw ay narito lang para magsilbi. Ibigay mong bata sa kanya. Napilitan si Feli na bitawan ng kanyang anak. Habang nasa bisig ni Stella, lalong lumakas ang pag-iyak ni Mateo. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na umaabot sa direksyon ni Feli. Ngunit sa halip na dyan ang bata, mas lalong hinigpitan ni Stella ang paghawak. Sinusubukang patahimikin si Mateo para lang hindi mapahiya sa harap ni Aurelio. Para kay Feli, ang bawat segundong naririnig niya ang iyak ng anak ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Useless. Inis na bulong ni Stella nang hindi tumitigil ang bata. Tita, I think he needs to learn who his real mother is. This nanny is spoiling him too much. Sinadya niyang bitawan ng isang tasa ng mainit na tsaa sa tapat mismo ng paanan ni Feli. Ang mainit na likido ay tumalsik sa balat ni Feli. At ang mga piraso ng basag na kristal ay nagkalat sa paligid. Whoops! My bad. Nanny, can you clean this up? Make sure not to leave a single piece. Baka masugatan ng baby ko. Utos ni Stella ng may mapang-aping ngiti. Walang nagawa si Feli kundi lumuhod sa sahig. Habang maingat niyang pinupulot ang mga piraso ng basag na kristal sa paanan ni Stella, naramdaman niya ang matinding pait at galit na namumuo sa kanyang dibdib. Habang nakayuko, nakita niya ang isang hibla ng buhok ni Mateo na nalaglag at sumabit sa kanyang damit matapos itong mahila ni Stella kanina. Maingat niya itong kinuha at itinago sa loob ng kanyang bulsa isang munting bahagi ng kanyang anak na hindi nila kayang nakawin. Tumingala si Feli at nakita niya si Aurelio na nakasandal sa pader. Pinapanood ang bawat paghihirap niya. Hindi ito gumalaw para tulungan siya o para kunin ang umiiyak na anak. Sa halip, hinawakan ni Aurelio ang kamay ni Stella at dinala ito sa kanyang mga labi. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga mata ni Feli. Ang nangingibabaw ng ngiti ni Aurelio ay tila nagsasabing, "Ito ang kapalaran mo dahil tinalikuran mo ako." Sa gitna ng sikat ng araw na pumapasok sa penthouse, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang lamig. Hindi na sapat ang pag-iyak. Habang nililinis niya ang mansya ng tsaa sa sahig, isang pangako ang tahimik na nabuo sa kanyang isipan. Maaaring makuha nila ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, at pati na ang kanyang anak sa paningin ng iba. Ngunit hinding-hindi nila makukuha ang kanyang kaluluwa. Stella mentioned something about a debt her father is holding from your company. Aurelio. Biglang sambit ni Doña Carmela habang humihigop ng tsaa. Tila ba hindi napapansin ang tensyon sa silid? Napatigil si Feli sa pagpupunas. Isang malaking utang. Isang peraso ng impormasyon na tila hindi dapat narinig ng isang hamak na VUM. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ngunit ang kanyang pandinig ay mas lalong naging matalas. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang maliit na bitak sa tila perpektong pader ng mga Vergara. Habang papaalis ang magkasintahan patungo sa balkonahe, naiwan si Feli sa sahig. Yakap ang basang-basahan. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang laso na kumakalat sa hangin. Alam ni Feli na ang pagdating ni Stella Imperial ay simula pa lamang ng isang mas malupit na laban. Isang laban kung saan ang tanging sandata niya ay ang kanyang pananahimik at ang kanyang hindi matatawarang pagmamahal sa anak. Pagod na pagod at nanlalamig si Feli habang nakaupo sa gilid ng kanyang napakaliit na silid. Si Mateo, na hawak niya, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang lamig ng penthouse ay tila bumabaon hanggang sa kanyang mga buto. Isang paalala ng kanyang kasalukuyang kalagayan, nakakulong sa isang ginintuang hawla. Maya-maya, narinig niya ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Hindi ito ang tunog ng pagmamadali, kundi ang marahan ngunit tiyak na pagkatok na nagpapahiwatig ng presensya ng isang taong alam na siya ay naroroon. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya si Aurelio. Hindi ito galit.
Hindi ito sumisigaw. Sa halip, may dala itong isang maliit na bote ng mamahaling pabango, ang uri na hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho pa siya ng 3 buwan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagnanasa, ay tila nababalot na ngayon ng isang kakaibang lamig at pagmamay-ari. Narito ka pala, mahinang sabi ni Aurelio. Ang kanyang tinig ay tila nakakalaso na pulot. Pumasok ito sa silid. Tumingin kay Mateo na natutulog. At pagkatapos ay lumapit kay Feli. Naguguluhan ka pa rin ba? Hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit ka narito. Niyuko ni Feli ang kanyang ulo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng malakas. Ang bawat salita ni Aurelio ay parang patak ng laso na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Feli, dagdag ni Aurelio. Hinawakan ang kanyang pisngi. Naramdaman ni Feli ang init ng kamay nito. Ngunit sa halip na mang-akit, ito ay nagpapahiwatig ng pagkontrol. Tandaan mo, nandito ka dahil sa akin. Dahil mahal kita. Mahal ko kayo pareho ni Mateo. Gusto ko lang masigurong maayos ang kinabukasan ninyo. Hindi mo kayang palakihin ang anak natin ng mag-isa. Saan ka kukuha ng pera? Sino ang mag-aalaga sa inyo? Pinunasan niya ang mga luha na nagsisimulang tumulo sa kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay lumilikha ng pagdududa sa kanyang isipan. Oo nga naman. Wala siyang pera. Wala siyang mapupuntahan. Ang tanging mayroon siya ay ang pagmamahal niya sa anak. Ngunit sapat na ba iyon? Kung susundin mo lang ako. Feli, patuloy ni Aurelio. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang pisngi. Hindi ka na maghihirap pa. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Tignan mo ang sarili mo. Feli, ano ka ba naman talaga? Isang hamak na labandera. Paano ka magiging ina na karapat-dapat sa isang Vergara? Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ito ang tinatawag nilang gaslighting, ang pagmamanipula sa isipan ng isang tao upang pagdudahan nila ang kanilang sariling katotohanan at halaga. Nagsimulang magtanong si Feli sa kanyang sarili. Totoo kaya ang sinasabi ni Aurelio? Baka nga hindi siya sapat. Baka nga hindi niya kaya. Ang kanyang pagmamahal sa anak ay unti-unting nababalutan ng takot at kawalan ng pag-asa. Kaya manahimik ka na lang. Bulong ni Aurelio. Bago siya umalis at iniwan si Feli na nakatitig sa kawalan. Mahal kita. Iyon lang ang mahalaga. Pagkaalis ni Aurelio, tiningnan ni Feli ang bata na natutulog sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagkalito at pagdududa, may isang bagay na nanatiling malinaw, ang kanyang pagmamahal kay Mateo. Hindi ito kayang bilhin ng pera. Hindi ito kayang sirain ng kahit anong manipulasyon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kanyang silid. Hindi ito ang yabag ni Aurelio. Tila mas mahina, mas mabagal. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang anino na tila nag-uusyoso sa kanyang silid. Hindi niya tiyak kung sino iyon. Ngunit alam niyang hindi siya ligtas. Sa gitna ng kanyang pagdududa sa sarili, ang pangamba para sa kaligtasan ng kanyang anak ay mas nangingibabaw. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niyang sinabi ni Aurelio na kung hindi siya susunod, mawawala ang anak niya. Nang takot ay bumalik ng mas matindi. Mayroon bang kahit anong paraan para makatakas sila dito? O ito na ba ang katapusan ng kanyang paglaban? Bumabaon sa kanyang puso ang mga salita ni Aurelio, habang pinipilit niyang protektahan ang bata sa kanyang mga braso. Ito ang tunay na sakit, ang mapaggalinlangan sa sariling kakayahan. At ang matakot para sa kaligtasan ng pinakamamahal mo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse ay tila walang init para kay Feli, habang maingat niyang pinupunasan ang mga mamahaling muebles. Ang bawat kuskus ng basahan ay tila sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso.
Ang mga salita ni Aurelio noong nakaraang gabi ay parang malapot na putik na kumapit sa kanyang isipan. Nagpapabigat sa bawat niyang hakbang. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa kanyang mundo. Nasa gitna siya ng pag-aayos sa laundry area nang marinig niya ang boses ni Doña Carmela na may kausap na bagong katulong. Nang lumingon si Feli, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, nakatayo sa gitna ng pinto. Suot ang unipormeng abuhin. Ay si Luz, ang kanyang kaisa-isang kaibigan. Ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Halos mabitawan ni Feli ang hawak na planggana. Ngunit bago pa siya makasigaw sa tuwa, nakita niya ang mabilis na pag-iling ni Luz at ang babala sa mga mata nito, si Luz Viminda. Ang bagong makakatulong mo sa paglalaba at paglilinis. Malamig na pakilala ni Doña Carmela bago tuluyang umalis. Nang masigurong wala na ang matandang babae. Mabilis na lumapit si Feli. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ngunit ang higpit ng kanilang yakap ay sapat na upang sabihin ang lahat ng pangungulila. Feli, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Luz habang mabilis na sumusulyap sa kamera na nakatago sa itaas ng cabinet. Gumamit sila ng mga hudyat ng kamay na sila lamang ang nakakaalam mula pa noong bata sila sa probinsya, isang haplos sa siko para sa mag-ingat. At isang kislap ng mata para sa may plano ako, sa gitna ng kanilang pagtatrabaho. Palihim na inabutan ni Luz si Feli ng isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa loob ng isang tumpok ng mga tuwalya. Ito ay isang drawing ng schedule ng mga bodyguard at ang oras ng pagpapalit ng shift sa gate ng penthouse. 3 araw mula ngayon. Feli, sa oras ng malakas na ulan, tatakas tayo. Bulong ni Luz habang nagkukunwaring nagtutupi ng damit. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Feli ng isang kislap ng pag-asa. Ang pangarap na muling mayakap ang anak sa labas ng mga pader na ito ay tila naging abot kamay na habang sila ay nagpapahinga sa isang madilim na sulok ng kusina. Lalong lumambot ang puso ni Feli nang lumingon si Luz at kumuha ng isang maliit na balot mula sa kanyang bulsa. Ito ay kalahati ng isang lumang pandesal. Medyo matigas na at malamig. Ngunit para kay Feli, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng bahay na iyon. Ang bawat kagat ay nagpapaalala sa kanya ng lasa ng kalayaan. Nang mga umagang gigising siya sa amoy ng kalsada. Malayo sa mapanirang bango ng mga Vergara. Sabay nilang pinaghatian ang tinapay. Isang tahimik na sakramento ng pagkakaibigan sa gitna ng kaaway. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Feli ang isang bagay na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanya. Habang inaayos ni Luz ang kanyang apron, nalaglag ng bahagya ang isang gamit mula sa kanyang bulsa. Isang mamahaling smartphone. Ang pinakabagong modelo na makintab at tila hindi pa nagagasgas. Alam ni Feli na ang sahod ni Luz bilang tendera noon ay halos hindi sumasapat sa pagkain sa araw-araw. Paano ang kanyang kaibigan, na pumasok dito bilang isang hamak na katulong, ay magkakaroon ng ganoong karangyang kagamitan? Isang mabilis na pag-aalinlangan ang dumaan sa isip ni Feli. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Siguro ay pinag-ipunan niya ito para sa ating pagtakas. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Tignan mo ito. Feli, dito tayo dadaan sa likod ng elevator ng mga staff. Patuloy ni Luz. Habang dahan-dahang inilalatag ang papel sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Nakatuon ang kanilang pansin sa mga linya at oras na nakasulat. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay biglang nyanig ng isang tunog na hindi nila inaasahan. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang kulog sa gitna ng kanilang bulungan. Anong ginagawa ninyong dalawa dyan? Bakit tila napakalalim ng inyong pinag-uusapan? Nakatayo sa pintuan si Doña Carmela.
Ang kanyang mukha ay balot ng matinding hinala at ang kanyang mga mata ay tila mga agila na nakatitig sa piraso ng papel na hindi pa tuluyang naiitatago ni Luz. Ang kanyang mga hakbang patungo sa kanila ay tila bawat segundo ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang malamig na titig ng matandang babae ay lumingon mula kay Feli patungo kay Luz. At pagkatapos ay bumaba sa lamesa kung saan nakalatag ang kanilang tanging susi patungo sa kalayaan. Mabilis na itinago ni Luz ang papel sa ilalim ng basahan bago pa man makalapit si Doña Carmela sa kanilang pwesto sa kusina. Ma'am, tinitingnan lang po namin ang listahan ng mga lalabhang kurtina para sa susunod na linggo. Mabilis na palusot ni Luz. Bagaman bakas ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Tumingin ng matalim ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay tila sinusukat ang bawat tibok ng puso ng dalawa bago tuluyang umalis ng walang sinasabi. Isang malaking buntong hininga ang pinakawala ni Feli. Ngunit alam niyang wala na silang oras. Kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon nang dumating ang gabi ng itinakdang pagtakas. Ang langit ay binalot ng makakapal at maiitim na ulap na tila ba nakikidalamhati sa bigat ng nararamdaman ni Feli. Ang hangin sa labas ay nagsisimulang umihip ng malakas. Isang babala ng darating na unos na magsisilbing tabing sa kanilang pag-alis. Sa loob ng kanyang maliit na silid, nanginginig ang mga kamay ni Feli habang maingat niyang inilalagay ang ilang piraso ng damit ni Mateo at mga bote ng gatas sa loob ng isang malaking diaper bag. Ang mapa na ibinigay ni Luz ay tila isang sagradong dokumento na dinikitan niya ng mga pekeng label na nagsasabing gabay sa pagtitimpla ng gatas. Upang hindi ito paghinalaan kung sakaling may makakita, bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto ay tila isang banta na may matang nakamasid sa dilim. Ngunit isang hindi inaasahang balakid ang biglang humarang sa kanilang plano. Dito muna ako matutulog ngayong gabi. Aurelio. Masyadong mapanganib ang magmaneho dahil sa lakas ng ulan at hangin. Boses iyon ni Stella na nanggagaling sa malawak na sala. Ang presensya ng babaeng ito ay tila isang matayog na pader na biglang sumulpot sa gitna ng landas ni Feli. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nang mag-utos si Stella ng isang baso ng mainit na gatas bago ito tuluyang magpahinga habang naghahanda sa kusina. Nakita ni Feli ang maliit na lalagyan ng gamot ni Stella na nakapatong sa ibabaw ng counter mga pampatulog na madalas gamitin ng dalaga dahil sa tindi ng kanyang insomnia. Sa isang mabilis at mapanganib na desisyon, kumuha si Feli ng 2 tableta. Dinurog ang mga ito gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging pinong pulbos at hinalo sa gatas. Heto na po ang gatas niyo. Ma'am, malumanay na sabi ni Feli habang iniaabot ang baso ng may nakayukong ulo. Pinanood niya ang bawat paglagok ni Stella hanggang sa tuluyan itong makaramdam ng bigat ng mga talukap at pumasok sa kwarto ni Aurelio. Tumunog ang malaking orasan sa sala. Hudyat na hating gabi na. Kasabay nito ang tuluyang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang bawat patak na tumatama sa bintana ay tila 1,000 tambol na sumasabay sa mabilis na kaba sa dibdib ni Feli. Binuhat niya si Mateo na mahimbing na natutulog at walang malay sa panganib na kanilang susuungin. Bago tuluyang lumabas ng silid, huminto muna siya at muling hinalikan ang noo ng anak. Pangako. Anak, sa pagising mo ay malayo na tayo rito. Makikita natin ang pagsikat ng Aries tabi ng dagat, kung saan walang sino mang makakapaghiwalay sa atin. Bulong niya na may halong pait at matinding pag-asa. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig na alam niyang lilikha ng tunog. Pagdating niya sa kusina, napatigil siya sa gulat. Sa ibabaw ng lamesa, direkta sa ilalim ng malamlam na ilaw, ay nakapatong ang isang susi para sa pinto sa likod. Walang tao sa paligid. Ngunit alam ni Feli na kay Manong Karding galing iyon. Ang matandang trooper ay tila tahimik na nagbukas ng pinto patungo sa kanilang kalayaan nang walang hinihinging kapalit.
Isang mabilis na panalangin ng pasasalamat ang binigkas ni Feli bago mabilis na sinunggaban ang susi. Narating niya ang huling pintuan na maglalabas sa kanila sa impyernong iyon. Ngunit nang itutulak na niya ang mabigat na kahoy, isang anino ang nakatayo sa gitna ng dilim. Si Luz. Nakatalikod ito sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, napansin ni Feli na ang mga bahagi ng balikat ni Luz ay tila nayayanig sa tahimik at matinding pag-iyak. Luz, nandito na kami. Buksan mo na ang pinto. Heto na ang pagkakataon nating makaalis. Mahinang bulong ni Feli habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang kaibigan. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas at nakakangilong dagundong ng kulog sa labas. Tila isang babala mula sa langit na ang bawat hakbang nila ay sinusundan na ng isang trahedyang hindi nila matatakasan. Luz! Anong nangyayari? Buksan mo na ang pinto! Pakiusap. Ginigising na natin ang tadhana. Mahinang pagsusumamo ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng malamig na hangin na pumapasok sa mga siwang ng gusali. Ngunit hindi gumagalaw si Luz. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng pinto. At ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang humarap si Luz kay Feli. Ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi dahil sa ulan sa labas, kundi dahil sa walang tigil na pagdaloy ng kanyang mga luha. Ang mga matang dati ay puno ng pag-asa at pagkakaibigan ay balot na ngayon ng matinding takot at kahihiyan. Feli, patawarin mo ko. Pakiusap. Patawarin mo ko. Ik bin ni Luz. Ang kanyang boses ay tila isang piit na ibon na hindi makalipad. Bakit ka humihingi ng tawad, Luz? Kailangan na nating umalis bago pa magising si Stella. Sagot ni Feli. Habang mas lalong hinihigpitan ang yakap kay Mateo na nagsisimula ng gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Hindi ko mabubuksan ang pintong iyan. Feli, dahil kapag ginawa ko iyon, mamamatay ang tatay ko. Sa wakas ay naisambit ni Luz ang katotohanang tila isang lason sa kanyang dila. Ipinagtapat ni Luz na nalaman ni Aurelio ang tungkol sa malaking utang ng kanyang pamilya para sa operasyon sa puso ng kanyang ama. Binili ni Aurelio ang lahat ng mga papel ng utang at binayaran ng ospital. Ngunit may isang madilim na kondisyon. Sa sandaling lumampas si Feli sa pintuang iyon. Tatawag si Aurelio sa ospital para ipatigil ang lahat ng makinang nagpapanatili sa buhay ng ama ni Luz. Si Luz ay hindi pumasok sa bahay na iyon para iligtas si Feli. Pumasok siya dahil wala siyang pagpipilian kundi maging mata at tenga ni Aurelio sa bawat hakbang ng kanyang kaibigan. Sa gitna ng revelasyong ito, isang mabagal at nakakangilong palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na pasilyo sa likuran nila. Isang napakagandang eksena. Hindi ba? Ang katapatan laban sa kaligtasan ng pamilya. Ang boses ni Aurelio ay lumabas mula sa anino. Kasabay ng muling pagdagundong ng kulog na tila ba sumasang-ayon sa kanyang kalupitan. Nakatayo siya roon. Maayos ang pananamit at tila kanina pa nanonood ng isang palabas sa teatro. Alam niya ang lahat, ang bawat bulong ni Feli, ang bawat plano sa papel, at maging ang paglalagay ng pampatulog sa gatas ni Stella, lahat ng iyon ay hinayaan niya dahil gusto niyang makita ang mukha ni Feli sa sandaling madurog ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Naramdaman ni Feli ang matinding pamamanhid na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang diaper bag na puno ng pangarap para sa anak ay tila naging isang toneladang bigat na nais siyang ibaon sa lupa. Tumingin siya kay Luz na nakaluhod na ngayon sa kanyang harapan. Humihingi ng tawad sa pagitan ng mga hagulgol. Tumingin siya kay Mateo. Ang inosenteng sanggol na ang tanging kasalanan ay ang isilang sa gitna ng digmaang ito. At pagkatapos, tumingin siya kay Aurelio, ang lalaking nagsasabing mahal siya ngunit handang pumatay ng ibang tao para lamang manatili siyang bilanggo. Hindi ko kayang pasanin ang buhay ng tatay mo. Luz, mahinang sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon.
tila isang tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Binitawan niya ang bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling tibok ng kanyang pusong nangarap ng kalayaan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Luz at hinaplos ang buhok nito. Isang kilos ng pagpapatawad na mas masakit pa kaysa sa anumang galit. Tito needs you. Huwag ka nang umiyak. Tapos na ang lahat. Tumalikod si Feli at kusang naglakad pabalik sa loob ng penthouse. Nilalagpasan si Aurelio na may mapaglarong ngiti sa mga labi. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo. Nararamdaman niya ang bawat hakbang na tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang hapis sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Pagpasok niya sa kanyang silid, tumayo si Feli sa harap ng malaking salamin sa banyo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig. Ang tunog nito ay tila isang malayo at malungkot na awit. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang mga matang dati ay puno ng luha ay tuyo na ngayon at malamig. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Feli na ang mahina at pusong mamo na bersyon ng kanyang sarili ay tuluyan ng namatay sa ilalim ng ulan sa labas. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay hindi na ang vuem, natakot at nagmamakaawa. Ito ay isang babaeng wala nang natitirang mawawala. At iyon ang nagpadama sa kanya ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman mabibili ni Aurelio. Kinuha ni Aurelio ang isang maliit na itim na notebook mula sa kanyang bulsa habang naglalakad palapit sa pinto ni Feli. Ipinakita niya ito kay Luz na nanginginig pa rin sa tabi ng pinto. Isang babala na ang bawat utang ay may kapalit at ang bawat lihim ay may presyo. Ano ang nakasulat sa notebook na iyon na nagawang pasunurin ang lahat sa paligid ni Aurelio at hanggang kailan kayang tiisin ni Feli ang pananahimik bago ang apoy sa loob niya ay tuluyang sumabog. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana kinabukasan ay tila walang dala, kundi ang nakakapasong katotohanan. Ngunit sa halip na mamugto ang mga mata sa iyak, hinarap ni Feli ang salamin ng may tuyong muka at isang ekspresyong hindi mababasa. Isinuot niya ang kanyang kulay abong uniforme. Itinali ng maayos ang buhok at itinuwid ang kanyang balikat. Ang babaeng nangarap tumakas ay ibinaon na niya sa ilalim ng unan. Ang babaeng lumabas ng silid ay isang kuta ng katahimikan na binalot ng pagkukunwari. Sa hapagkainan, tila isang perpektong dula ang nagaganap. Masayang nag-aalmusal sina Aurelio at Stella habang si Feli ay tahimik na nagsasali ng kape. Ma'am, Stella, your coffee po. Black with 2 sugars. Just the way you like it. Malumanay na sabi ni Feli. Ang boses ay patag at walang bahid ng galit. Kahit ang marahas na pagtrato sa kanya kagabi ay tila burado na sa kanyang alaala. Napansin ni Stella ang pagbabago. Tinaasan niya ng kilay si Feli habang tinatanggap ang tasa. At least, natuto ka na rin sa wakas. Nani, alam mo na kung saan ka lulugar. Pang-uuyam nito bago bumaling kay Aurelio. Aurelio, she just needed a little discipline. Isang tipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Feli bago marahang yumukod at lumayo. Sa loob-loob niya, ang bawat pangungutya ni Stella ay itinatala niya. Hindi bilang sakit, kundi bilang panggatong sa apoy na unti-unti niyang pinapalaki sa dilim. Hindi rin pinalampas ni Doña Carmela ang pagkakataon. Nang magkita sila sa pasilyo, hinarang ng matandang babae ang daan ni Feli. Huwag mong isiping nakalimutan ko ang kagustuhan mong magnakaw ng apo ko. Feli, isang hamak na labandera ka lang na nagpumilit pumasok sa pamilyang hindi mo kabilang. Madiing bulong ni Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa halip na mangatog, tumingin ng diretso si Feli sa matanda. Isang mapait ngunit magalang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Opo, Doña Carmela. Salamat po sa paalala. Sagot niya bago nagpatuloy sa paglalakad.
Ang kanyang pagkamasunurin ay tila isang baluti na hindi kayang butasin ng anumang panlalait. Sinimulan ni Feli ang kanyang tunay na misyon. Habang naglilinis ng bahay, naging mas matalas ang kanyang pakiramdam. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ni Aurelio. Napansin niya na tuwing 10:00 ng gabi, laging pumupunta si Aurelio sa kanyang library. Ilalaro ang dial ng kanyang malaking ketsat. At bago matulog, ay may mga itinatapon siyang punit-punit na papel sa trash bin sa ilalim ng kanyang mesa. Para sa lahat, basura iyon. Para kay Feli, iyon ang mga piraso ng katotohanang pilit ibinabaon ng mga Vergara. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang dinner party, pumasok si Feli sa library ni Aurelio bitbit ang vacuum cleaner. Ang tunog ng makina ay naging tabing niya habang mabilis at maingat niyang kinukuha ang mga piraso ng papel mula sa basurahan. Itinago niya ang mga ito sa loob ng kanyang malapad na bulsa ng apron. Ang bawat lukot ng papel ay tila nagbibigay ng init sa kanyang balat. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay mahimbing na natutulog, naupo si Feli sa sahig ng kanyang silid. Sa ilalim lamang ng malamlam na liwanag ng kanyang maliit na nightlight. Inilabas niya ang mga pinunit na papel, mga pirasong may bahid pa ng natapong kape at mga sulat kamay na mabilis at magulo. Isang ginto at mahalagang sandali ang nabuo habang matiyaga niyang pinagdidikit-dikit ang mga ito sa ibabaw ng sahig. Na tila ba binubuo niyang muli ang kanyang sariling pag-asa mula sa pagkawasak. Ang mga salitang Alonzo Holdings at payable 50 million ay paulit-ulit na lumilitaw. Hindi siya eksperto sa negosyo. Ngunit alam niyang ang mga numerong ito ay hindi dala ng mabuting balita. Habang malalim ang kanyang iniisip, biglang tumunog ang seradura ng kanyang pintuan. Ang marahang pagpihit ng hawakan ay tila isang malakas na kulog sa katahimikan ng gabi. Mabilis na itinulak ni Feli ang mga papel sa ilalim ng kanyang kama bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Stella. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Nani, nasaan ang charger ng phone ko? Naiwan ko yata sa laundry room kanina. Pero wala dun. Reklamo nito habang palingalinga sa paligid. Ang puso ni Feli ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay naririnig niya sa kanyang tenga. Hahanapin ko po. Ma'am Stella. Sagot ni Feli. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ngunit hindi agad umalis si Stella. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap na hindi tama. Anong ginagawa mo rito sa dilim? At bakit parang pawis na pawis ka, tanong nito habang dahan-dahang lumalapit sa kama ni Feli. Ang paningin ni Stella ay unti-unting bumaba sa sahig. Patungo sa direksyon kung saan may isang maliit na piraso ng papel na hindi tuluyang naisiksik ni Feli sa ilalim ng kama. Mabilis na kumilos si Feli bago pa man tuluyang makalapit ang mga mata ni Stella sa sahig. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, mabilis niyang hinablot ang isang maruming lampin ni Mateo na nasa tabi ng kama at itinabon ito sa piraso ng papel. Ma'am Stella, pasensya na po. Hindi ko pa po na ilalabas ang mga gamit ni Mateo na kailangang labhan. Mahinahong paliwanag ni Feli habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses. Isang ekspresyon ng matinding pandidiri ang gumuhit sa mukha ni Stella. Mabilis itong nagtakip ng ilong at umatras palayo sa kama. Ang kanyang balat ay tila nandidiri sa presensya ng dumi. Nakakasuka. Siguraduhin mong itatapon mo yan agad bukas. Ang baho inis na sigaw ni Stella bago tuluyang lumabas ng silid at malakas na isinarado ang pinto. Nanatiling nakaluhod si Feli sa sahig. Ang kanyang paghinga ay tila isang hinahabol na hangin. Nailigtas niya ang ebidensya sa pagkakataong ito. Ngunit alam niyang lalong hihigpit ang mga mata ni Stella sa kanya. Kinabukasan, habang naglilinis ng sasakyan sa malawak na garahe, nakita ni Feli si Manong Carding na tahimik na nagpupunas ng windshield. Malayo ang tingin ng matanda. Ngunit nang mapansin ang presensya ni Feli,
Isang matagal na titig ang ibinigay nito. Lumapit si Feli sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari na mag-aabot ng isang baso ng tubig. Manong, bakit po kayo nakatingin ng ganyan mahinang tanong ni Feli? Bumuntong hininga ang matanda. Ang kanyang mga kamay na may mga marka ng katandaan at pagtatrabaho ay pansamantalang huminto. May apo ako. Feli, kasing edad mo siya nang sirain ng mga taong katulad nila ang buhay niya. Hindi ko kayang panoorin na mangyari rin sa iyo ang nangyari sa kanya. Bulong ni Manong Karding. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Mula sa kanyang bulsa, mabilis niyang inabot kay Feli ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Isang makintab na USB drive. Diyan mo ilagay ang lahat ng makikita mo. Huwag kang susuko. Anak, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo ni Mateo. Dagdag ng matanda bago lumingon sa paligid at bumalik sa kanyang ginagawa. Naramdaman ni Feli ang init ng isang maliit na candy na isinuksok din ni Manong Karding sa kanyang palad, isang munting tamis sa gitna ng mapait niyang buhay. Dumating ang linggo. Ang araw kung kailan ang buong pamilya ay nakaugaliang pumunta sa simbahan para sa misa. Isang pagpapakita ng kabanalan na tila isang malaking insulto sa kanilang tunay na pagkatao. Alam ni Feli na ito na ang kanyang pagkakataon. Nang makaalis ang sasakyan ni na Aurelio at Stella, mabilis siyang nagtungo sa library. Binalot ng katahimikan ang buong penthouse. Tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Feli ang kanyang naririnig. Sa loob ng library, tumayo siya sa harap ng computer ni Aurelio. Naalala niya ang isang gabi nang makita niya ang refleksyon ng mga daliri ni Aurelio sa bintana habang tinatype nito ang password. Gamit ang kanyang talas ng paningin, sinubukan niyang ipasok ang mga numero ang kaarawan ni Mateo. Ngunit baliktad. Tumambad sa kanya ang mga file na nakatago sa ilalim ng pangalang Alonzo Holdings. Sa bawat pagbukas ng dokumento, lalong lumalalim ang kaba sa dibdib ni Feli. Ang pamilya Vergara, nakilala sa kanilang kayamanan, ay baon na pala sa utang sa iba't ibang bangko at gumagamit ng mga peking kumpanya para maglaban ng pera mula sa mga iligal na transaksyon sa lupa. Mabilis niyang isinaksak ang USB at sinimulan ang pag-copy ng mga dokumento. 70% na. 75. Sa gitna ng paghihintay, nakakita siya ng isang unsent email na nakadraft sa computer. Nakadirekta ito sa isang taong may inisyal na M. Ang mensahe ay puno ng pagmamakaawa para sa palugit sa utang. At may binabanggit na huling baraha upang maisalba ang kumpanya. Sino si M? At ano ang huling barahang ito? Nang marating ng progress bar ang 100%. Mabilis niyang hinugot ang USB. Ngunit bago pa man siya makatayo mula sa silya, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mula sa labas ng pintuan ng library, narinig niya ang matitigas na yabag ng mga sapatos sa sahig na marmol. Ang tunog ng mga yabag na iyon ay pamilyar, mabigat at may awtoridad. Hindi lahat sila ay tumuloy sa simbahan. Si Doña Carmela, na nagdahilang masama ang pakiramdam kanina, ay narito na at dahan-dahang naglalakad patungo sa silid kung nasaan si Feli. Ang bawat hakbang ng matandang babae ay tila isang tunog ng kamatayan na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Walang ibang labasan sa library. At ang anino ni Doña Carmela ay dahan-dahan nang sumisilip sa ilalim ng pinto. Walang oras para mag-isip ng ibang matataguan. Sa ilalim ng malaki at mabigat na lamesang gawa sa mahogani, mabilis na isiniksik ni Feli ang kanyang sarili. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pilit na pinatitigil ang bawat maliit na tunog na maaaring magmula sa kanyang lalamunan. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga binti, habang ang amoy ng mamahaling barnis ng lamesa ay tila nakakasuffocate sa kanya sa loob ng maliit na espasyong iyon. Bumukas ang pinto. Narinig ni Feli ang bawat mabagal na hakbang ng mga sapatos ni Doña Carmela patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng mga ito ay tila isang palakol na tumatama sa kahoy mabagal. Sigurado at puno ng banta.
Tumigil ang matandang babae sa tapat mismo ng lamesa. Nakikita ni Feli ang dulo ng kanyang sapatos at ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida. Narinig niya ang pagbukas ng isang drawer at ang kalansing ng mga susi. Pagkalipas ng ilang minutong tila isang taon sa pakiramdam ni Feli. Narinig niya ang muling paglayo ng mga hakbang hanggang sa tuluyang sumara ang pinto nang makaalis ang matanda. Mabilis na lumabas si Feli mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na hindi tumitigil sa paghampas. Ligtas ang USB sa loob ng kanyang bulsa. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi sapat ang pagkakaroon ng ebidensya. Kailangan niyang gawin ang isang bagay na magpapabagsak sa kanila gamit ang sarili nilang mga kamay. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga dokumento sa sala, napansin ni Feli ang pagdating ni Stella na tila mainit ang ulo. Alam ni Feli na gutom sa kapangyarihan ng babaeng ito. Nanais niyang patunayan kay Aurelio na hindi lang siya basta palamuti kundi isang katuwang sa negosyo. Ito ang bitak na gagamitin ni Feli. Ma'am Stella, pasensya na po kung nakialam ako. Pero may naiwan po si Sir Aurelio na mga kontrata rito sa lamesa. Mahinahong sabi ni Feli habang inilalapit ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya mga dokumentong nagpapakita ng isang proyektong magbibigay ng bilyon-bilyon sa kumpanya. Ngunit sa totoo ay isang bitag ng mga utang. Ano yan akin na nga? Inis na kinuha ni Stella ang folder. Sabi po ni Sir Aurelio. Napakahalaga niyan. Huwag ko daw pong hahayaan na kahit sino ang humawak. Lalo na daw po kayo dahil baka hindi nyo pa daw po maintindihan ang ganoon kalaking transaksyon. Dagdag ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang hamak na vuem na nag-aalala. Ngunit ang bawat salita ay isang mitsa para sa garbo ni Stella. Kumitid ang mga mata ni Stella. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay mabilis na nag-alab. Hindi ko maintindihan. Sino siya para sabihin yan? Ako ang magiging asawa niya. Ako ang magiging reyna ng kumpanyang ito sa harap ni Feli. Kinuha ni Stella ang konzo o seal ng kumpanya ni Aurelio na palaging dala-dala nito sa bag. Sa kagustuhang patunayan ang kanyang halaga. Lalong naging sakim si Stella. Pinirmahan niya ang mga dokumento at tinatakan ang mga ito nang hindi binabasa ang maliliit na letra sa dulo, ang mga letrang nagsasabing siya ang magiging garantor sa lahat ng ilegal na utang na iyon. Huwag po kayong mag-alala. Ma'am Stella, ligtas po ang sikreto natin. Gusto ko lang po na makita ni Sir Aurelio kung gaano kayo katalino. Bulong ni Feli habang kinukuha muli ang folder ng may nakayukong ulo. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatalikod siya. Ang ahas ay kumagat na sa sarili nitong lason. Nang hapon ding iyon, bumalik si Aurelio mula sa isang meeting. Direkta itong nagtungo sa library. Habang naglalakad si Feli sa pasilyo, bit-bit ang mga gamit ni Mateo. Narinig niya ang isang malakas na kalabog ng lamesa mula sa loob ng silid. Bakit nag-iba ang posisyon ng kondo ko? Ang sigaw ni Aurelio ay umalingaw sa buong penthouse. Puno ng pagdududa at galit. Feli, Stella, pumarito kayo ngayon din. Napatigil si Feli. Ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Ang bawat hakbang niya patungo sa library ay tila paglalakad patungo sa gitna ng isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Sa loob ng silid, ang mukha ni Aurelio ay pula sa galit habang hawak ang kanyang kondo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sino mang dapat managot. Alam ni Feli na ang susunod na mangyayari ay maaaring maging simula ng kanyang paglaya o ang kanyang tuluyang pagkawasak. Ang boses ni Aurelio ay tila isang dumadagundong na kulog na yumanig sa mga dingding ng penthouse. Ang kanyang mukha ay talagang nakakatakot pula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang lamesa. Sinasabi ko sa inyo, walang aalis sa bahay na ito hanggat hindi ko nalalaman kung sinong pangahas ang humawak sa gamit ko, sigaw niya habang hinahampas ang sandigan ng kanyang upuan. Nanginginig si Stella sa tabi ng pinto.
Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling robe. Aurelio. Honey, calm down. Baka naman isa lang sa mga katulong ang naglinis at hindi sinasadyang nagalaw yan. Mabilis, nasabi ni Stella. Ang kanyang boses ay mataas at bakas ang nerbiyos. Tumingin siya ng matalim kay Feli na nakatayo sa isang sulok. Nakayuko at yakap-yakap si Mateo. I'm sure it's her. Siya lang naman ang labas-masok dito para mag-vacuum. Diba? Hindi sumagot si Feli. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Alam niyang nasa loob ng kanyang bulsa ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya. At sa bawat segundong lumilipas, ang panganib ay lalong lumalapit. I-search ang bawat sulok ng bahay na ito. At isama niyo na ang mga gamit ng mga hampaslupang iyan utos ni Doña Carmela na kapapasok lang sa silid. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pandidiri. Mabilis na kumilos ang dalawang malalaking bodyguard ni Aurelio. Sinimulan nilang baligtarin ang mga unan sa sala. Buksan ang mga kabinet. At itapon ang mga gamit na nakaharang. Nang marating nila ang maliit na silid ni Feli. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili para hindi magising si Mateo. Ngunit ang bawat kalabog ng mga gamit na itinatapon sa sahig ay tila tumatama sa kanyang mismong kaluluwa. Ilabas mo lahat ng laman ng bulsa mo. Feli, malamig na utos ni Aurelio habang nakatayo sa pintuan ng silid. Dahan-dahang inilabas ni Feli ang ilang barya. Isang piraso ng tissue. At ang maliit na suklay ni Mateo. Ngunit ang USB ay wala doon. Sa isang mabilis na pagkakataon bago sila pumasok sa silid. Naisiksik niya ito sa loob ng kanyang lumang nobena, ang maliit at seryosong aklat ng dasal na palaging nasa tabi ng kanyang unan. Kinuha ng isang bodyguard ang nobena. Ang puso ni Feli ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang hinahawakan nito ang aklat na tila susuriin ang bawat pahina. Ang pawis sa noo ni Feli ay unti-unti nang pumapatak. Ano to basura pangungutya ni Doña Carmela habang tinitingnan ang lumang aklat mula sa malayo? Lumapit ang matandang babae at tiningnan ang nobena na may pandidiri. Pati ba naman ang relihiyon ng mga mahihirap? Kailangang dalhin dito ang dumi. Amoy luma at amoy pawis. Itapon mo na nga yan. Dahil sa matinding pandidiri ng matanda sa anumang bagay na mukhang mura at marumi. Hindi na nag-abalang buksan ng bodyguard ang mga pahina ng aklat. Sa halip, padaskol niya itong ibinato pabalik sa isang sulok ng silid. Kung saan ito ay tumama sa isang tumpok ng mga maruming lampin. Trigger. Isang lihim na buntong hininga ng pasasalamat ang pinakawala ni Feli sa kanyang isipan. Ang mismong kahirapan niya at ang pagiging mapagmataas ng mga Vergara ang naging kalasag niya sa pagkakataong ito. Nang matapos ang paghahanap at walang nakita, ang galit ni Aurelio ay tila naging isang tahimik na pagkakulo. Umalis na kayo sa harap ko! Lahat kayo, pagkalipas ng ilang oras. Nang masigurong ang lahat ay nakatuon ng pansin sa pagkain ng hapunan. Mabilis na lumabas si Feli patungo sa garahe. Doon, nakita niya si Manong Carding na tila nag-aabang sa dilim. Manong, heto na po. Dalhin niyo na ito sa taong sinasabi niyo. Bulong ni Feli habang iniaabot ang USB drive na mabilis niyang nakuha mula sa nobena. Tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mag-ingat ka. Feli, malapit na ang araw ng paniningil. Ngunit sa pagbalik ni Feli sa loob ng penthouse, isang bagay ang tila nagpabagsak muli ng kanyang mundo. Sa ibabaw ng lamesa sa sala, nakalatag ang mga tumpok ng mamahaling thipmoy o invitation cards. Ang mga ito ay yari sa gintong papel. May mga bordadong disenyo at amoy mamahaling bulaklak. Kumuha siya ng isa at binasa ang nakasulat. The Baptism of Mateo Vergara and the Engagement of Aurelio Vergara and Stella Imperial.
Ngunit hindi iyon ang nakapagpahinto sa paghinga ni Feli. Sa bandang ibaba ng card, sa ilalim ng pangalan ni Mateo, ay nakasulat ang mga salitang Mother Stella Imperial. Ang bawat letra ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Feli. Sa paningin ng buong mundo, sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao na darating sa party. Siya ay burado na. Si Stella na ang tatawaging ina ng kanyang anak. Ang pangalang Feli Navarro ay hindi na nag-exist sa kasaysayan ng batang kanyang isinilang. Narinig ni Feli ang tawanan ni Stella at Doña Carmela mula sa dining room. Ang tunog ng kanilang mga wine glass na nagkakalansingan ay tila isang awit ng tagumpay laban sa kanya. Isang matinding pait ang namuo sa lalamunan ni Feli habang tinititigan ang invitation card. Ngunit sa halip na maiyak, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa card hanggang sa malukot ang gintong papel. 2 araw na lang bago ang party. 2 araw na lang bago ang itinakdang oras ni Manong Carding. Ngunit ng gabing iyon, lumipas ang mga oras at hindi na muling nagpakita si Manong Carding sa garahe. Wala ring tawag o paramdam mula sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang nakakabinging banta. Nasaan si Manong Carding? At ano ang gagawin ni Feli kung ang tanging pag-asa niya ay tuluyan nang nawala sa dilim? Ang bawat bugso ng mainit na singaw mula sa plansa ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Feli. Hawak niya ang isang napakagandang telang sutla. Puting-puti at pinalalamutian ng mga mamahaling kristal ang engagement gown ni Stella na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Habang maingat niyang inaalis ang bawat lukot sa tela. Bawat dampi ng mainit na bakal ay tila tumatama rin sa kanyang sariling balat. Ang kabalintunaan ng buhay ay malinaw na nakaukit sa bawat hibla ng damit na ito. Siya, ang tunay na ina. Ang naghahanda ng kasuotan para sa babaeng magnanakaw ng kanyang dangal. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho. Bumukas ang pinto ng laundry room. Pumasok si Doña Carmela kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na may dalang mga legal na dokumento. Itigil mo muna yan. Feli, may kailangan kang piramhan. Malamig na utos ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na emosyon. Tila ba tinitingnan niya ang isang gamit na kailangang ayusin ang papeles. Inilapag sa harap ni Feli ang isang kontrata. Ito ay isang formal na pahayag na nagsasabing si Feli Navarro ay isang empleyado lamang na kinuha bilang VU, at wala siyang anumang legal na karapatan o ugnayan sa batang si Mateo Vergara. Sa madaling salita, pinapipirma siya sa sarili niyang pagkabura. Pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng ito. Pagkatapos ng party, mananatili ka rito. May sahod ka. At masisiguro ang magandang buhay ng anak mo. Huwag mo nang pangaraping maging higit pa sa kung ano ka. Dagdag ni Doña Carmela habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Lumapit din si Aurelio. Sumandal sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Feli. Gawin mo na. Feli, para ito sa ikabubuti ni Mateo. Isipin mo na lang na isa itong sakripisyo para hindi siya lumaking kahiya-hiya sa mata ng lipunan. Magiging VU, ka niya. Malapit ka pa rin sa kanya. Pero hinding-hindi mo na siya tatawaging anak sa harap ng kahit sino. Iyon ang presyo ng pananatili mo rito. Kinuha ni Feli ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang pader ng bato. Tumingin siya kay Aurelio. At sa unang pagkakataon, hindi nakakita ang lalaki ng takot o pagsusumamo sa mga mata ni Feli. Ang nakita niya ay isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang itinuon ni Feli ang panulat sa papel at isinulat ang kanyang pangalan ng buong linaw. Walang luha na pumatak. Walang pag-aatubili. Ang pagpirma niyang iyon ay hindi pagsuko, kundi ang huling pako sa kabaong ng kanyang lumang pagkatao. Very good. At least, you know how to be practical.
Pang-uuyam ni Doña Carmela bago kinuha ang dokumento at umalis kasama ang abogado. Nang maiwan silang dalawa ni Aurelio. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Feli, kapag asawa ko na si Stella, mas magiging maayos ang lahat. Basta sumunod ka lang. Hindi sumagot si Feli. Tanging ang tunog ng muling pagbuga ng singaw mula sa plansa ang sumagot sa lalaki. Hindi alam ni Aurelio na ang bawat segundo ng pananahimik ni Feli ay isang hakbang patungo sa bangin na siya rin ang humukay. Dumating ang gabi bago ang malaking pagtitipon. Ang buong penthouse ay tila isang palasyo ng mga kasinungalingan. Punong-puno ng mga bulaklak at dekorasyong ginto. Sa loob ng kanyang silid, binuhat ni Feli si Mateo mula sa Noy. Sa huling pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan niyang maging inamuli ang kanyang sarili. Ipinatong niyang kanyang mukha sa malambot na leeg ng anak at huminga ng malalim. Nilalasap ang amoy ng baby powder at gatas na tila ba itinatago niya ang alaala sa isang baul sa kanyang puso. Magtiwala ka kay mama. Anak, hinding-hindi ka nila makukuha sa akin. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na nabura nang sumapit ang kinabukasan. Ang tunog ng mga yabag ng mga tauhan. Ang kalansing ng mga kagamitan. At ang malakas na musika ay nagsimulang pumuno sa hangin. Ang mga bisitang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan sa Manila ay nagsimula ng dumating. Balot ng mga mamahaling hiyas at peking mga ngiti, si Stella, na lalong naging hovang at mapang-api dahil sa nalalapit na kasal, ay lalong naging malupit kay Feli. Habang ang mga bisita ay nagkakasiyahan sa labas. Hinablot ni Stella si Mateo mula sa mga bisig ni Feli sa gitna ng kusina. Akin na ang bata. Huwag mo siyang hahawakan sa harap ng mga bisita. Baka mahalata nilang amoy labada ka. Inis na sabi ni Stella, gamit ang kanyang siko. Malakas niyang itinulak si Feli patungo sa pinakamadilim na sulok ng kusina. Malayo sa paningin ng mga tao. Manatili ka rito sa sulok. Maghintay ka ng utos kung kailan kailangan ng serbisyo mo bilang yaya. Okay, huwag kang magpapakita sa bulwagan maliban na lang kung tatawagin ka. Nakatayo si Feli sa dilim. Pinagmamasdan ng paglayo ni Stella bitbit ang kanyang anak patungo sa liwanag ng malaking silya sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng mga basong fale na nagkakalansingan at ang malakas na tawanan ng mga bisita ay tila isang malupit na awit na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling nakatitig si Feli sa pintuan. Nasaan na si Manong Karding? Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita kung hindi darating ang tulong? Paano niya mapapatunayan ang lahat ng kanyang nalalaman? Ang panganib ay nasa rurok na. At sa bawat pagpatak ng oras, ang pag-asa ni Feli ay tila unt-unting nalulusaw sa gitna ng karangyaan ng kanyang mga kaaway. Ang buong bulwagan ng penthouse ay tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mahahaling tela. Ang mga dambuhalang chandelier sa itaas ay naglalabas ng liwanag na sadyang nakakasilaw. Tila ba idinisenyo upang itago ang anumang bahid ng dumi o katotohanan sa loob ng silid na iyon. Amoy na amoy ang halimuyak ng libu-libong sariwang rosas na hinaluan ng matapang na amoy ng mga imported na alak at mamahaling pabango ng mga bisita. Ito ang tinatawag nilang gabi ng mga Vergara. Isang pagtitipon kung saan ang bawat ngiti ay pinag-isipan at ang bawat salita ay may timbang ng kapangyarihan. Sa isang madilim na sulok, malapit sa pintuan ng kusina, nakatayo si Feli. Suot ang kanyang kupas at kulay abong uniforme. Tila siya ay isang anino na hindi dapat mapansin. Hawak niya ang isang mabigat na tray ng mga basong fale na puno ng gintong alak. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagtatawanan. Mga taong walang kaalam-alam na ang bawat paghigop nila ng alak ay pinondohan ng mga ilegal na transaksyong sumira sa buhay ng maraming maliliit na tao. Sa gitna ng liwanag, nakita niya sina Aurelio at Stella na masayang nakikipag-usap sa mga senador at negosyante.
Ang bawat hawak ni Aurelio sa baywang ni Stella ay tila isang mitsa na unt-unting tumutupok sa natitirang pasensya ni Feli. Tumunog ang isang maliit na kampanilya. Hudyat na magsisimula na ang formal na programa. Umakyat sa entablado si Doña Carmela. Hawak ang mikropono at may suot ng ngiting tila gawa sa porselana. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagpasok ng aking apo na si Mateo sa kawan ng Panginoon, kundi pati na rin ang pagbubuklod ng dalawang malalaking pamilya, ang Vergara at Imperial. Nagpalakpakan ng lahat. Ang tunog ng kanilang mga kamay ay tila isang malakas na ulan na bumubugbog sa pandinig ni Feli. Ang dangal ng isang pamilya ay nakasalalay sa kung sino ang ating pinipiling maging bahagi nito. Patuloy ni Doña Carmela, habang ang kanyang tingin ay panandaliang dumaan sa sulok kung nasaan si Feli. Dahil sa mundong ito, may mga taong sadyang itinakda para mamuno. At may mga taong sadyang itinakda lamang para magsilbi. Ang pagpapanatili ng kadalisayan ng ating dugo ay ang aming pinakamahalagang tungkulin. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Feli. Pinapaalala sa harap ng lahat na siya ay isang basura lamang sa gitna ng kanilang ginto. Pagkatapos ng talumpati, kinuha ni Stella si Mateo mula sa yaya na nakatayo sa likod ng entablado. Hinarap niya ang bata sa mga kamera ng press. Nakasuot si Mateo ng isang maliit na tuksedo na tila hindi siya komportable. At ang kanyang maliliit na mata ay bakas ang pagkatakot sa dami ng mga taong nakatingin. "Meet my son, Mateo." Masayang pahayag ni Stella sa mga reporter. Habang pilit na idinidikit ang kanyang mukha sa bata para sa isang perpektong litrato, ngunit sa gitna ng mga flash ng kamera, biglang pumalahaw ng iyak si Mateo. Hindi ito ang ordinaryong iyak ng isang sanggol na nagugutom. Ito ay iyak ng isang anak na naghahanap ng tunay na kanlungan. Nagpumiglas ang bata sa bisig ni Stella. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakawala sa mga brilyanteng nakapalupot sa leeg ng babaeng nagpapanggap na kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan ng mga bisita na nagulat sa gulo, isang boses ang narinig ng lahat. Isang maliit. Pause. Ngunit malinaw na boses mula sa bibig ng bata. "Mama!" Mama ang maliliit na daliri ni Mateo ay hindi nakaturo kay Stella at hindi rin kay Aurelio. Ang mga kamay niya ay nakaturo ng diretso sa madilim na sulok kung nasaan ang VUM na nakasuot ng kulay abong uniforme. Napatigil ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Namutla si Stella. Ang kanyang ngiti ay tila natunaw na kandila. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa bata. Pilit itong pinapatahimik. Ngunit lalong lumakas ang pag-iyak ni Mateo. Sa matinding inis at kahihiyan, nakita ni Feli ang palihim na pagkurot ni Stella sa hita ng bata sa ilalim ng entablado para lang ito tumigil. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tray ang bumasag sa tensyon ng bulwagan. Ang mga basong fale ay nagkadurog-durog sa sahig. Ang gintong alak ay humalo sa mga piraso ng kristal. Tila sumisimbolo sa pagkabasag ng lahat ng kasinungalingan ng mga Vergara. Hindi na nakayuko si Feli. Hindi na siya nagtatago sa dilim. Dahan-dahan siyang humakbang palabas mula sa anino, patungo sa gitna ng maliwanag na entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig na marmol ay tila isang hamon sa lahat ng taong naroon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay nagniningning na ngayon sa gitna ng galit at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa kontratang pinirmahan niya. Pagpunit sa lahat ng kadenang nagkulong sa kanya. "Bitawan mo ang anak ko." Ang boses ni Feli ay hindi malakas. Ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng penthouse. Tila isang utos na walang sinumang makakatanggi. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Aurelio, ang galit sa mga mata ni Doña Carmela, at ang takot sa mukha ni Stella. Ngunit hindi na sila ang mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang mga matang nagmamakaawa ng kanyang anak.
Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bulwagan habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng sasakyan ay nagsisimulang marinig mula sa malayo. Papalapit sa gusali. Sino ang darating? At sapat ba ang lakas ni Feli para harapin ang imperyong ito nang mag-isa sa harap ng buong mundo? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, tumayo si Feli nang may paninindigang hindi kailanman nakita ng mga naroon. Ang bawat hibla ng kanyang kulay abong uniforme ay tila nagniningning na ngayon. Higit pa sa mga diamante ni Stella. Dahan-dahan niyang kinalag ang tali ng kanyang apron at hinayaan itong bumagsak sa sahig, isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagkaalipin. Anong kahibangan ito? Feli guards. Ilabas ang babaeng iyan, ang sigaw ni Aurelio ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang muka ay balot ng matinding takot na pilit itinatago ng galit. Ngunit bago pa man makalapit ang mga bodyguard, ang malalaking pintuan ng penthouse ay muling bumukas ng malakas. Pumasok si Manong Karding. Hindi bilang isang tsuper, kundi bilang isang saksi na may dalang hustisya. Kasunod niya ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana at mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang matitigas na hakbang sa sahig na marmol ay tila hudyat ng pagdating ng katotohanan. Walang gagalaw ang utos ng isang opisyal ay nagpatahimik sa lahat. Naglakad si Feli patungo sa bintana ng bulwagan, kung saan nakatutok ang lahat ng ilaw. Kinuha niya ang mikropono na binitawan ni Doña Carmela. Ang marangyang buhay na nakikita ninyo ngayon ay isang malaking dula. Simula ni Feli. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ang pamilyang Vergara na hinahangaan ninyo ay baon sa utang at nabubuhay sa pawis at dugo ng mga taong niloko nila sa ilalim ng Alonso Holdings. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa hanay ng mga bisita. Ang mga negosyanteng naroon ay nagsimulang magtinginan ng may hinala. Inilabas ni Feli ang mga dokumentong itinago niya, ang mga kasunduang may lagda ni Stella Imperial. Ma'am Stella, hindi niyo ba binasa ang pinirmahan niyo, tanong ni Feli habang nakatingin ng diretso sa namumutlang dalaga? Dahil sa kagustuhan mong maging reyna. Ikaw ang ginawang garantor ni Aurelio sa lahat ng kanyang iligal na utang. Ang lahat ng ari-arian ng mga imperial ay nakasangla na ngayon para bayaran ang mga kasalanan ng lalaking pakakasalan mo. Napaupo si Stella sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nakalatag sa paligid niya, tila isang malaking sugat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagsisisi habang nakatingin kay Aurelio. Aurelio, anong ginawa mo hikbi nito? Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Lumapit si Doña Carmela. Sinusubukang bawiin ang mikropono. Sinungaling! Isang hamak na labandera ka lang. Wala kang ebidensya. Ngunit bago pa man makahuma ang matanda, ipinakita ng mga opisyal ang mga dokumentong nakuha mula sa USB na ibinigay ni Manong Karding. Ang bawat transaksyon, bawat peking pirma, at bawat mansa ng kanilang korupsyon ay nakalatad na sa harap ng mga kinatawan ng batas. Ang imperyong binuo ng mga Vergara sa loob ng ilang dekada ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Aurelio Vergara, you are under arrest for money laundering and massive fraud. Pahayag ng opisyal, habang inilalagay ang mga bakal na posa sa mga kamay ni Aurelio. Ang tunog ng bawat lock ay tila musika ng katarungan sa pandinig ni Feli. Ang lalaking minsang nagkulong sa kanya ay siya na ngayong magiging bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Tiningnan ni Aurelio si Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Feli, pakiusap. Gawin mo ito para kay Mateo. Huwag mong hayaang mawalan ng ama ang anak natin. Naglakad si Feli palapit sa kanya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang isang tunay na ama ay hindi ginagawang bilanggo ang ina ng kanyang anak. Aurelio,
Ang mansa ng iyong pagkatao ay hindi na malilinis ng kahit anong sabon o tubig. Ito ang huling laba, at tinitiyak ko sa iyong wala ng dumi ang maiiwan. Binaling ni Feli ang kanyang paningin kay Mateo na umiiyak pa rin sa tabi ng entablado. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang anak. Sa sandaling madampi ang balat ni Mateo sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Feli ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng yaman. Hinigpitan niya ang yakap sa bata. Inilalayo ito sa gulo at kahihiyang bumabalot sa pamilya Vergara. Tapos na. Anak, malaya na tayo. Bulong ni Feli habang dahan-dahang naglalakad palabas ng bulwagan. Sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mga gulo ng mga bisitang nagkakandarapang umalis. Ang hiyaw ni Doña Carmela na nagpupumilit pang panatilihin ang kanyang dangal. At ang hagulgol ni Stella. Ngunit hindi na lumingon si Feli. Kasama si Manong Karding na naghihintay sa labas. Lumabas siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ng gabi ay hindi na malamig at nakakasakal. Ito ay amoy kalayaan. Amoy bagong simula. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan ni Manong Karding, nakita ni Feli si Luz na nakatayo sa isang madilim na sulok ng labi. Ang kanyang kaibigan ay nakayuko. Balot ng matinding kahihiyan. May isang bagay na hawak si Luz, isang maliit na sobreng may tatak ng ospital. Ano ang huling lihim na nais ipaabot ni Luz bago ang tuluyang paghihiwalay ng kanilang mga landas? Ang ingay ng mga sirenang nagmumula sa labas ay tila isang malakas na hiyaw ng katotohanan na bumabasag sa bawat sulok ng marangyang penthouse. Ang bawat kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na tumatama sa mga dambuhalang bintana ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa loob ng bulwagan, isang kulay na hindi na ginto, kundi ang malamig at asul na liwanag ng batas. Ang bawat piraso ng kasangkapan, mula sa mga kristal na baso hanggang sa mga mamahaling painting, ay tila nawalan na ng ningning sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang boses ni Aurelio ay puno ng desperasyon habang pilit siyang iginigitna ng mga pulis patungo sa elevator. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pilit na hinahanap si Feli sa gitna ng karamihan. Nang makita niya ang kanyang dating asawa na mahigpit na yakap si Mateo, bigla siyang tumigil. Feli, pakiusap! Sabihin mo sa kanila na hindi totoong lahat. Gawin mo ito para sa bata. Huwag mo kaming pabayaan. Ngunit nanatiling matatag si Feli. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon habang pinapanood ang lalaking binalak na kawin ang kanyang buong pagkatao. Sa kabilang bahagi ng silid, si Stella ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang napakagandang engagement gown ay gusot-gusot at may mancha na ng natapong alak. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang walang tigil ang kanyang paghagulgol. Hindi lang ang kanyang pangarap na maging isang Vergara ang naglaho. Ang bawat pirma niya sa mga ilegal na dokumento ay tila naging isang malaking bato na ngayoy nakatali sa kanyang leeg. Hihila sa kanya pababa sa kailaliman ng bilangguan. Wala nang nakatingin sa kanya ng may paghanga. Tanging pandidiri at awa na lamang ang mababasa sa mga mata ng mga bisitang dati sumasamba sa kanyang yaman. Si Doña Carmela naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ng dambuhalang chandelier. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Walang lumapit sa kanya para siya ay alalayan. Ang mga kaibigan niyang tinitingala siya bilang reyna ng lipunan ay mabilis na nag-iwas ng tingin at nagmamadaling lumabas ng penthouse. Ang dangal na iningatan niya ng higit sa kanyang buhay ay tila isang baso ng kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso sa gitna ng sahig na marmol. Sa mga sandaling iyon, ang makapangyarihang Doña Carmela ay naging isa na lamang matandang babaeng iniwan ng lahat sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Habang papunta sa lobby, lumapit si Luz kay Feli. Ang mukha ni Luz ay puno ng pagsisisi. At dahan-dahan niyang iniabot ang isang maliit na sobre. Feli, hindi ko na kayang itago ito. Bulong ni Luz habang nanginginig ang kanyang boses. Ito ang mga record mula sa ospital na binayaran ni Aurelio
para palabasing may diferensya ka sa pag-iisip pagkapanganak mo. Ginamit nila ang bawat kahinaan mo para agawin ang karapatan mo bilang ina. Patawarin mo ako dahil naging bahagi ako ng lahat ng ito. Tinanggap ni Feli ang sobre. Naramdaman niya ang huling piraso ng katotohanan na ngayon nasa kanyang mga kamay na. Tumingin siya kay Luz. At kahit may pait pa ring natitira, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sapat na ang pag-amin mo. Luz, ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa katotohanang pilit nilang ibinaon. Mahinahong sagot ni Feli bago tuluyang tumalikod. Narating nila ang labas ng gusali kung saan naghihintay si Manong Karding sa tabi ng kanyang lumang sasakyan. Ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang haplos ng lunas sa pagod na puso ni Feli. Isinakay niya si Mateo sa loob. At sa huling pagkakataon, lumingon siya sa mataas na gusaling iyon. Ang penthouse na dati ay tila isang palasyo ay mukha na lamang ngayong isang madilim na kuta ng kasamaan. Saan tayo? Feli tanong ni Manong Karding habang ini-start ang makina ng sasakyan. Malayo rito. Manong? Sa lugar kung saan ang bawat labada ay hindi na amoy pighati, kundi amoy ng pag-asa. Sagot ni Feli habang tinititigan ang kanyang anak na mahimbing na ngayong natutulog. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa lugar na iyon, nararamdaman ni Feli ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng pighati ay tila inianod na ng tubig. Iniiwan ang kanyang kaluluwa na malinis, matatag, at handa para sa isang bagong simula. Ang pagguho ng kaharian ng mga Vergara ay hindi lamang isang katapusan. Ito ang simula ng pagbangon ng isang inang hinding-hindi na muling yuyuko sa kapangyarihan ng salapi. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa liwanag ng bukas, ang bawat bituin sa langit ay tila nagsisilbing gabay sa kanilang bagong landas, isang landas na puno ng tunay na pag-ibig at walang hanggang kalayaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tila pader ng mga Vergara. Sa isang payak ngunit malinis na komunidad sa labas ng maingay na lungsod, isang munting tiyangge ng labandera ang nakatayo. Ang amoy ng sariwang sabon at ang halimuyak ng pinatuyong bulaklak sa ilalim ng init ng araw ay pumupuno sa hangin. Walang marangyang chandelier dito. Tanging ang likas na liwanag ng araw na tumatama sa mga puting tela na nakasampay at malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Dito matatagpuan si Feli. Wala na ang kanyang kulay abong uniforme. Suot niya ngayon ay isang simpleng bestidang bulaklakin. At ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot o pag-aalinlangan. Habang maingat niyang itinitiklop ang mga malilinis na damit, isang matamis at tunay na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Hindi na siya tinatawag na vuem ng mga taong mapagmataas. Siya na ngayon si Aling Feli. Ang babaeng kilala sa kanyang sipag at sa pagiging mapagmahal na ina. Sa maliit na bakuran sa harap ng kanyang tindahan, tumatakbo ang 4 na taong gulang na si Mateo. Wala na siyang suot na tuksedo na nakakasakal. Nakasuot lang siya ng simpleng sando at maikling pantalon. Ang kanyang mga binti ay may bakas ng alikabok mula sa masayang paglalaro sa lupa. Ang kanyang tawa ay malakas, malutong, at higit sa lahat ay malaya, isang tunog na hindi kailanman narinig sa loob ng malamig na penthouse noon. Walang kamera na nakabantay sa kanya sa bawat sulok. Walang bawal na kanta. At wala nang nananakit sa kanya para lamang siya ay manahimik. Mama, tignan mo. Nakahuli ako ng tutubi ang sigaw ni Mateo habang tumatakbo patungo kay Feli. Yumuko si Feli at sinalubong ang anak ng isang mahigpit na yakap. Sa bawat dampi ng mainit na balat ng anak sa kanyang pisngi, nararamdaman ni Feli ang ganap na lunas sa lahat ng kanyang mga sugat noong nakaraan. Ang katahimikang nadarama niya habang pinagmamasdan ng anak ay ang pinakamagandang patunay na nakamit na niya ang tunay na kapayapaan. Ang bawat haplos niya kay Mateo ay hindi na binabalot ng pangamba, kundi ng katiyakang wala ng sino mang makakaagaw sa kanila mula sa isa't isa, mula sa kabilang dako ng kalsada.
Isang lalaking may suot na kupas na polo at tila tumanda ng 10 taon ang nakatayo sa ilalim ng puno. Si Aurelio. Kapapalabas lang nito sa piit matapos ang mahabang proseso ng batas. Ngunit ang kanyang yaman at kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Nakatingin siya sa mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding panghihinayang. Nakita siya ni Feli mula sa malayo. Hindi lumapit si Feli para magmura o para ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Aurelio. At pagkatapos ay marahang bumaling muli sa kanyang anak. Ang kawalan ng galit sa kanyang mga mata ay ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad, ang pagpapatawad na nagmumula sa pag-unawa na hindi na nito kayang saktan ng kanyang kasalukuyan. Ang kanyang kawalang bahala ay ang huling parusa para sa lalaking naniniwalang ang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo. Sa dulo ng araw, habang unt-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong langit, binuhat ni Feli ang kanyang anak. Naalala niya ang lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay si Luz na ngayon ay nagsusumikap na ring bumangon mula sa kanyang mga pagkakamali. At si Manong Karding na naging tunay na sandigan at pamilya sa kanila. Natutunan ni Feli na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagkukulong at hindi marunong manakal. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi sinusukat sa ginto o sa taas ng katayuan sa lipunan, kundi sa tapang na harapin ang lahat ng unos para lamang sa kaligtasan at kaligayahan ng kanyang mahal sa buhay. Ang pag-ibig ay parang puting damit. Bulong ni Feli sa hangin habang pinapanood ang pagsikat ng unang bituin sa kalangitan. Maaari itong marumihan ng pighati at madungisan ng maraming kasinungalingan. Ngunit hanggat may tubig ng katotohanan at sabon ng paninindigan, laging may paraan para ito ay muling pumuti at maging kasing linis ng isang bagong umaga. Isunara ni Feli ang pinto ng kanyang munting tindahan. Bitbit ang kanyang anak at ang kanyang dangal na kailanman ay hindi na mababawi ng sinuman. Ang kwento ng pighati ay tuluyan ng natapos. At ang kabanata ng kanilang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng langit ng walang hanggang kalayaan.